Ang industriya ng mais ay patuloy na naapektuhan ng matitinding pest outbreak tulad ng fall armyworm at corn borer na maaring magdulot ng malawakang pinsala sa ani at kita ng mga magsasaka. Sa gitna ng mga hamong ito, 30 agricultural extension workers o AAWs mula sa Rehiyong 2 ang sumailalim sa 5 araw na pagsasanay upang palakasin ang kanilang kakayahan sa produksyon at paggamit ng biological control agents o BCAs bilang alternatibo sa chemical na pestisidyo. Mula Mayo 11 hanggang 15 taong kasalukuyan, isinagawa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 o ATI-RTC 2 katuwang ang DA Regional Crop Protection Center o RCPC ang training on the production of biological control agents o BCAs used in corn production sa ATI-RTC 2 Malasin, San Mateo, Isabela. Sa isinagawang hands-on activities, natutunan ng mga kalahok ang wastong paghahanda ng soil media para sa earwig production at ang pagpaparami ng mga entomopathogenic fungi tulad ng Metarhizium, Trichoderma at Isaria. Nagkaroon din sila ng pagkakataong bisitahin ang mga pasilidad para sa produksyon at kultura ng Trichogramma at Nucleopolyhedrovirus o NPB. Pinangunahan ng mga eksperto mula sa DARCPC at ATI-RTC2 ang mga lecture discussions, praktikal na pagsasanay at field practicum bilang bahagi rin ng pagpapalawak ng kaalaman ng mga kalahok. Isinama sa programa ang mga paksang may kaugnayan sa climate change awareness at gender and development. Sa pagtatapos ng programa, pinuri ni Dr. Clarice Mariag Alaska, Center Director ng ATI-RTC2 ang aktibong pakikilahok at dedikasyon ng mga kalahok sa buong pagsasanay. Binigyang din niya ang kahalagaan ng paggamit ng BCAs bilang isang natural at likas yamang pamamaraan upang matulungan ang mga magsasaka ng mais at pagkontrol ng peste sa sakit sa kanilang pananim. Ibinahagi rin ni Ms. Rochelle May B. Rumbawa, Agricultural Extension Worker mula sa LGU Santa Ana, Cagayan, ang kahalagaan ng pagsasanay sa pagpapalawak ng kanyang kaalaman sa larangan ng produksyon ng mais. Samantala, ibinahagi naman ni Engineer Arlene C. Kawili ng PLGU OPA Nueva Vizcaya ang kanyang pananaw hinggil sa kahalagaan ng teknolohiyang ito sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng naturang pagsasanay, inaasahang higit pang mapalakas ang kakayahan ng mga agriculture extension workers sa paghahatid ng mga makabagong teknolohiya at sustainableng pamamaraan sa sektor ng agrikultura, partikular sa produksyon ng mais sa Rehiyong 2. Para sa Balitang ATI 2, ako si Reggie Murao Kulang, Balitang Agri. Batay sa forecast, inaasahang mula Mayo hanggang Oktubre ay mararanasan ang mas tuyo at mas mainit na kondisyon sa ilang bahagi ng bansa, partikular sa Cagayan Valley at karatig na rehiyon. Nagdudulot ito ng mataas na panganib ng kakulangan sa supply ng tubig sa irigasyon at iba pang gamit sa agrikultura na maaaring makaapekto sa paglaki at produksyon ng mga pananim at maging sa paghahayupan. Dahil sa mga hamong ito, nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 ng 5 araw na training on solar-powered water system on livestock production noong May 11 to 15, 2026 sa ATI-RTC 2 Malasin, San Mateo, Isabela. Layunin nitong tugunan ang agarang pangangailangan sa tubig sa panahon ng El Niño sa pamamagitan ng pagpapakilala ng alternatibong sistema na hindi nakadepende sa kuryente o gasolina. Sa loob ng 5 araw na pagsasanay, isinagawa rin ang aktwal na installation ng solar-powered water system sa 30 level multiplier at Techno-Demo Farm ng RMFAC sa Dangan, Reyna Mercedes, Isabela. Sa pamamagitan ng hands-on activity, mas napalalim ang teknikal na kasanayan ng mga agricultural extension workers at farmer leaders habang naiaambag din ang pagpapabuti ng operasyon ng pasilidad. Tinalakay rin sa pagsasanay ang mga prinsipyo ng solar energy, mga bahagi ng sistema at tamang pag-install at maintenance upang matiyak na magagamit ito ng epektibo ng mga magsasaka. Sa ganitong paraan, ang initiative na ito ay nagsilbing konkretong tugon sa krisis sa tubig na pinalalala ng El Niño habang isinusulong ang mas matatag at climate resilient na livestock production sa mga rural na komunidad. Binigyang diin ni Dr. Clarice Mariag Alaska, Center Director ng ATI-RTC2, ang mahalagang papel ng mga agricultural extension workers sa pagpapalaganap ng makabago at angkop na teknolohiya sa mga magsasaka
pagsasaka na aniya ay may mahalagang tungkulin sa pagtataguyod ng adaptable at innovative farming technologies para sa mga farmer. Nagbahagi rin ng kanyang karanasan si Ms. Cyril Gay M. Vigayan, Agricultural Extension Worker ng PLGU Isabela, kung saan binigyang diin niya ang kanyang natutunan tungkol sa advantages at disadvantages ng solar power system kumpara sa engine-driven pump at ang kalagahan ng tamang proseso bago at pagkatapos ng installation. Samantala, nagpahayag ng pasasalamat ang farmer leader ng Claveria Poultry Resource Association na si Mr. Roland S. Viloria sa ATI sa mga resource speaker. Ayon sa kanya, malaking tulong ang aktwal na pagsasanay kumpara sa theoretical na talakayan at nakikita nila ang malaking potensyal ng solar system sa pagpapabuti ng kanilang livestock operations. Ipinahayag din niya ang kahandaan ng kanilang association na ipagpatuloy at ipalaganap ang mga natutunan sa kanilang kooperatiba at komunidad. Sa kabuuan, inaasahang ang kaalamang nakuha mula sa pagsasanay ay may ipapasa ng mga kalahok sa kanilang mga komunidad upang mapalakas ang paggamit ng science-based at sustainable technology na nagpapabuti sa productivity ng livestock, efficient na paggamit ng resources at pagbuo ng climate resilience na farming systems. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Engineer Ella Jane J. Liklikan, Balitang Agri. Nagsagawa ang Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 o ATI-RTC2 ng isang lektura hinggil sa home-based vegetable gardening seminar noong Mayo 19, 2026 sa SM City Kawayan. Ang seminar ay sinagawa ng SM City Kawayan para sa kanilang mga empleyado. Layunin ng aktibidad na mabigyan ng sapat kalaman at praktikal na kasanayan ang mga empleyado sa pagtatanim ng gulay sa kanilang bakuran, lalo na sa gitna ng hamon sa food security at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin. Kabuang 30 empleyado ng SM Store ang lumahok sa nasabing pagsasanay. Pinangunahan ang aktibidad ng Career Development and Management Section ng ATI-RTC2 sa pangunguna ni Ms. Noemi O. Valdez. Katuwang ang mga BS in Agricultural and Biosystems Engineering on the job trainees mula sa Central Luzon State University. Tinalakay sa seminar ang kahalagahan ng home gardening at iba't ibang uri nito tulad ng urban gardening, vertical gardening, container gardening, backyard gardening at hydroponics. Ibinahagi rin ang mga pangunahing kaalaman sa produksyon ng gulay at mga simpleng pamamaraan sa paghahalaman na madaling maisagawa sa tahanan. Binigyang diin din sa talakayan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng ligtas, sariwa at masustansyang pagkain para sa pamilya sa pamamagitan ng sariling taniman. Bilang karagdagang suporta sa mga kalahok, namahagi rin ng libreng assorted vegetable seeds ang ATI-RTC2 bilang panimulang kagamitan upang mahikayat ang mga empleyado na magsimula ng kanilang sariling home-based vegetable garden. Para sa Balitang ATI DOS, ako si Patrick James Bueno, Balitang Agri. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI. Isang masaya at mapagpalang araw mga ka-ATI. Kayo po ay nakikinig sa ating programang Ugnayang ATI na hatid of course ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, ang Capacity Builder, Knowledge Bank at Catalyst sa ilalim ng Department of Agriculture. Kami po ang inyong makakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolie Santos. At ako naman si JR Batal.
At syempre, binabati na rin po natin ang ating pong mga masisipag na mga magsasaka at mga mangingisda, ating pong mga extension workers, kababaihan at kabataan sa agrikultura, at sa lahat na nga rin po ng mga nanonood at nakikinig dito sa ating programa. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Uy, binabati rin po natin ang ating mga partner agencies, SUCs, at sa lahat po ng mga nakikinig, lalong-lalo na po ang Department of Agriculture Regional Field Office number 2 na pinapangunahan po ng ating Regional Executive Director, Dr. Rosemary G. Aquino. Magandang araw sa inyo, ma'am. Yes, at syempre binabati na rin po natin ang ating mga partners from Municipal Agriculture and City Agriculture, Provincial, mga NGOs po natin, at ang ating po mga kasamahan dito sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2 na pinangungunahan po ng ating Center Director, Dr. Clarice Marayag Alaska. Partner, binabati din natin ang lahat ng LSA, ating mga magsasaka siyentista, ang ating mga local farmer technicians, and of Tama. course, yung ating mga farmers. Kayo po talagang ating sinasaluduhan dahil kayo po ay bayani ng ating bayan. Tama ka dyan, partner. At syempre, sa mga nakikinig po sa atin, hindi lamang po tayo napapanood dito sa ating Facebook page ng ATI. Tayo rin po ay napapanood sa Facebook page po ng DA Region 2 at napapanood at napapakinggan sa mga partner radios po natin, gaya po ng DWQP Love Quirino Radio, dyan po sa DZDA Santa Teresita, Cagayan, sa Radyo Santa Ana, Cagayan, at DWRL Lalo, at ganoon na rin po sa Radyo Bayanian ng NIA Region 2. Magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon nga pong huling linggo ng buwan ng Mayo, patuloy po nating ipinagdiriwang ang buwan ng mga magsasaka at mangingisda na may temang pagbibigay pugay sa magsasaka at mangingisda sa gitna ng hamon at krisis. Sa kabila ng iba't ibang pagsubok at hamong kinakaharap, nananatiling matatag at masigasig ang ating mga magsasaka at mangingisda sa patuloy na produksyon ng pagkain para sa bayan. Yes, at syempre sa kabila nga po ng nararanasan po nating El Nino po dito sa ating bansa, ay talagang ang ating pong mga magsasaka at mga mangingisda ay napaka-resilient, partner. Kaya naman sa pagtatapos po ng pagdiriwang ngayong buwan ay higit po nating kinikilala at pinapahalagahan ang kanilang dedikasyon, sakripisyo at mahalagang ambag sa kaunlaran ng sektor ng agrikultura at pangisdaan. Muli, mula po dito sa Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, kami po ay nagbibigay pugay sa ating mga magsasaka at mangingisda saan mang dako ng ating mundo. Tama ka dyan, partner. At syempre, isang paabiso lamang po mula sa DOST Pag-asa ay talagang nararanasan nga pa rin po natin itong tinatawag po na ENSO, partner, na meron siyang a bit ng La Nina at El Nino, partner. Grabe naman to. Napakainit ng panahon, pero may mga thunderstorms tayong mga nararanasan, partner, kaya dito nga sa bayan ng San Mateo ay umulan nga po nitong nakaraang araw. Oo, pero ang init-init naman sa araw. Yes, partner. Kaya naman inabasuhan po tayo at ating mga magsasaka, yung mga mangingisda po natin, lalo-lalo na at umpisa na po ng wet season, partner. Kailangan po nating maging mapagmatsyag sa mga ginagawa po natin. Huwag po tayong pumupunta sa masyadong init na sa inyo pong sakahan pag masyado pong tirik ang araw para maiwasan po natin ang anumang sakit, partner. Oy, partner, may mga nabalitaan na rin tayo na nakatanim na. So, ayan tingnan po natin dahil kung mayroon naman po tayong way na mapatubigan, Tama. kung kukunti lang po yung ating tubig-ulan, ay pwede po, tingnan lang po natin dahil mahirap po na kung lalong-lalo na yung mga farmer natin na galing lang sa traders, Yes. yung kanilang mga itinanim ay apo ko na dangarot ka utang man no kadatan iso nga kitain nyo basita po dagiti farmers tayo no talagan nga umanay DJ tudo di basta DJ daga nga pagmulaan tayo para tapno sa di nga ka adolat tati maapit tayo repekas ti tiyempo. Bueno, sulit partner na. Iso nga mabalbaling kita. Mabalin tayo nga mapayan sumangguni ti municipal or city agriculture offices tayo dati problema iti lupain tayo, dati imula tayo tatno, madi tayo nga malugi sayang mit dagijay, syempre dagay farmers tayo, dagijay inutang da talaga, dagijay inputs da tatno lang makapagsaka da tatang season tatno makabawi man lang sila, pero minsan yung mga iba is nalulugi sila kasi hindi nila alam kung anong gagawin nila, lalong-lalo na kapag ganito na inatake ng peste yung kanilang mga sakahan, ay mahirap pong mahirap ng kumbaga
agapan. So, ngayon pa lamang ay inaabisuhan po namin kayo kung may mga problema po kayo ay sumangguni po kayo sa mga technicians po ng inyo pong Municipal and City Agriculture Office para hindi po kayo mahirapan. Huwag po kayong mahiya, huwag po kayong matakot. Minsan kasi partner, yung mga ating mga magsasaka ay takot sa ating mga AEWs o Pera de los Buenos sa mga nakikinig sa atin ng mga AEWs. Baka pwedeng ngumiti naman tayo dahil baka ang alam ng ating mga farmer ay galit po kayo sa kanila at kaya po minsan kasi may mga farmer din na sensitive partner dahil kahit nagagalit yung ating mga AEW, kahit hindi naman sila yung pinapagalitan, minsan ang akala nila ay sila na. So wag po kayong matakot sa ating mga municipal agriculture offices na puntahan, magtungo po tulad ng ating sinasabi palagi ay dapat makipag-ugnayan po kayo sa inyong municipal agriculture office dahil minsan dyan, sila po talaga yung nakakaalam ng mga programa, mga pwedeng makatulong po sa pagsasaka po ninyo. Yes. At tawag dito, yung part na tanggalin na natin yung hiya-hiya. Sabi nga, huwag mahiyang magtanong. Kasi kung mahihiya ka, walang patutunguhan Correct, yung partner. partner. May sakit na nga yung mga sakahan. Nahihiya pa kayo. Di mas lalong malulugi po kayo sa lagay na yan. Kaya naman sa mga nakikinig po sa atin, huwag po kayong mahihiyang magtanong. Pwede din po kayong sumangguni po sa amin. Mag-chat po kayo sa amin sa aming Facebook page sa ATI Region 2 kung meron po kayo mga problema sa inyong pananim. Okay, so last week nga po ay nakasama nga po natin si Mr. Ricky Cabanero, ang President po ng Soil Regenerative Advocates of Cagayan Participatory Guarantee System o SRAC-PGSI at si Mr. Benjamin Bisaura, ang ating pong magsasakasyentista at LSA co-operator nga rin po dyan po sa Cagayan, partner. So, ngayon naman, speaking of Municipal Agriculture Office partner, makakasama po natin ang isang extension manager o municipal agriculturist mula dyan sa probinsya ng Cagayan na bayan ng Santa Ana. Mamaya lamang po sa ating pagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Maunlad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Ang sustansya'y kailangan ng palay sa paglaki. Ngunit paano makakabit pinakamataas na ali kung presyo ng patabay mataas sa merkado? Gusto mo bang makatipid sa abono ng hindi napapabayaan ng palay mo? Mag-abonong swak ka. Pumili ng combo ng organiko at inorganikong pataba na ayon sa target na ani at budget mo. Magandang ani na, makakatipid ka pa. Para sa mas detalyadong gabay sa pag-aabono, subukan din ang leaf color chart, -1 element technique, o Rice Crop Manager Advisory Service. I-download ang mga ito sa cellphone mo upang malaman ang tamang dami, uri at syempo ng pag-aabono. Subukan ng abonong swak. Swak sa budget, swak sa palay. Para sa karagdagang impormasyon, mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center 0917-111-7423. Grabe, ang taas na ng gastos, pero ang baba pa rin ang kita ko. Paano na ang pamilya ko? Kaya nga parang hindi sapat ang ani natin. Uy, kumusta kayo? Alam niyo ba, may natutunan akong bagong sistema sa pagsasaka. Ano yun? Sumali ako sa training ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 2. Integrated farming ang itinuro. Pinagsama-sama ang palay, mais, livestock, poultry, aquaculture at high-value crops sa iisang sistema. Yung dumi ng hayop, ginagawang pataba. Yung tira sa pananim, nagiging pakain. Pati sa isdaan, may pakinabang, walang sayang. At sa mga gulay, mas mabilis umani, mas mataas ang kita. Ay, ang galing naman! Ibig sabihin, mas maraming pagkakakitaan sa iisang farm? Oo, mas tipid na, mas sustainable pa. Mukhang kaya pala nating bumawi. Palaguin ang inyong sakahan sa pamamagitan ng integrated farming. Pinagsasama ang palay, mais, livestock,
poultry, aquaculture at high-value crops sa tulong ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2. Para sa karagdagang katanungan, makipag-ugnayan sa ATI RTC2, Barangay Malasin, San Mateo, Isabela o mag-message sa kanilang Facebook page. I-like at i-follow ang ATI Region 2. ATI, kaagapay sa pag-asenso ng bawat magsasaka't mangingisda. Kami po ay muling nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Ko po si JR Batad. At ako naman po si Jolina Sanchez. At tulad po ng naipangako po namin kanina, ngayong araw na ito ay makakasama po natin si Mr. Richard Alibanya, ang Municipal Agriculturist ng Bayan ng Santa Ana, Cagayan. At ang parte po ng ating programa ngayong araw ay in celebration po ng ating Farmers and Fisher Folks Month. At partner, malayo yung ating guest ngayong araw na ito. Tama ka dyan, partner. So ayan, i-welcome na po natin, sir. Maaari nyo po bang ipakilala pong inyong sarili at ang inyong pong tungkulin bilang Municipal Agriculturist po ng Bayan ng Santa Ana, Cagayan? Okay, magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. At ako po si Richard Rabanal Alibanya, isang municipal agriculturist sa bayan ng Santa Ana. At ako po yung naatasan bilang pinaka-leader ng extension services dito sa bayan ng Santa Ana. At kami po yung naatasan upang magpatupad ng at nag-lead sa agricultural development. At the same time, yung food security, alam naman natin na yun yung isa sa mga pinaka-importante sa ating bayan, yung food security. And of course, kami din po, ako din po yung nag-lead para dun sa livelihood support programs para sa ating mga farmers and fisher folks. And kami yung gumagawa ng mga planning and policy implementation towards dun sa agri-fishery natin, and yung mga technical assistance na ibibigay din natin sa ating mga farmers and fisher folks. Kami din po yung nagsasakatuparan ng mga disaster response tuwing may mga disasters na nangyayari dito sa ating bayan. And of course, hindi matatanggal yung input distribution natin and capacity building ng ating mga, lalong-lalo na ang ating mga kabataan, yung mga 4-Hers natin, at yung mga rural improvement club natin. And of course, yung data management naman, sa data management, tayo din po yung nagpapatupad ng mga registry system para sa ating mga farmers and fisher folks. And lastly, tayo yung nagpapatupad ng batas na naayon at tutulong sa mga pag-unlad ng sektor ng agri-fishery dito sa bayan ng Santa Ana. Okay. So sobrang busy nyo po sir, as extension manager. Pero sir, matanong lang po namin ano po yung naging inspirasyon po ninyo upang pumasok po at saka maglingkod sa larangan ng agrikultura at sa mga magsasaka at mangingisda dyan po sa bayan ng Santa Ana, Cagayan, sir? Alam nyo, sa tinagal-tagal natin dito sa balat ng lupa, more than 50 years na tayo, nung una, actually, parang baliwala sa akin yan. Mula nung magkaisip ako, ako na yung laging dinadala ng tatay ko sa bukid upang, hindi naman sa magtrabaho, pero ipakita sa akin ng aking tatay kung ano yung trabaho ng isang magsasaka sa kabukiran. So, nakita ko yung hirap at sakripisyo ng ating mga magsasaka at may isda sa maghapong pagtatrabaho para magkaroon ng produksyon ng mga iba't ibang agri-fishery products at matugunan ang mga pangangailangang pagkain ng bawat mamamayan ng Santa Ana. And isa pa dito na naging inspirasyon ko, yung lagi nating sinasabi na may pera sa pagsasaka at pangingisda. So, yun yung taos-pusong paglilingkod
ang ginagawa natin para sa ating mga magsasaka at mangingisda. At yun yung mga naging inspirasyon ko kung bakit pinorso ko yung pagkuha ng kurso bilang PS Agriculture. And after nung graduation natin, nagkaroon ng trabaho at yun, tuloy-tuloy na hanggang sa tayo yung naging inatasan bilang municipal agriculturist dito sa bayan ng Santa Ana. Okay. So sir, tawag dito, yun nga, batang pa nga lang po kayo, engaged na po kayo sa agriculture. Pero bilang extension manager, ilang years na po kayo bilang municipal agriculturist po ng bayan ng Santa Ana? Sa totoo lang, Jolina, nasa 16 years na tayo bilang municipal agriculturist plus 9 na taon bilang agricultural extension worker. 50 plus na pala si sir, ngayon ko lang nalaman. Pero parang batang-bata po sa personal. Tama nga. Yun po yung naibibigay po ng agrikultura, sir, no? Napapabata. Kung hindi ko nagkakamali, ako yung kanyang pangalawa sa mga pinakamatagal ng municipal agriculturist dito sa buong rehiyon. Kasi nung last month na napasyal ako ng Alfonso Castañeda, nandun pa lang pala hindi ko na matandaan kung anong pangalan yung municipal agriculturist sa ngayon. And ang kwento niya sa akin, patapos na rin siya, pa-retire na rin siya bilang municipal agriculturist. So pag nag-retire si Kuya, ako na yung pinakamatagal siguro na municipal agriculturist sa rehiyon. Okay. So nai-enjoy pa naman ninyo, sir. Sobra. Sobra. Oo, lalo na ang bayan ng Santa Ana ay rich po talaga when it comes to agriculture. At Fisher nandyan din folks. sa Fisher Folks nyo po ay talagang Yes, marami din pong mga pumupuntang turista dyan sa inyo. Yes. Alam nyo kasi sa bawat bayan, iba-iba kasi yung nature ng, hindi naman sa trabaho, pero magkakaiba talaga yung towards sa food production. Magkakaiba kasi yung role ng bawat municipality. Kagaya sa amin, kami yung binansagan na capital ng marine products, yung mga fish products natin. So, by that, marami kaming mga activities na talagang ini-implement para sa ating mga fisher folk. Sa mga farmer naman, I think halos magkakapareho naman yung activities na kinakandak ng iba't ibang municipality dito sa bayan ng Santa Ana. Okay. Yan. Nasabi niyo na rin po na may mga iba't iba po kayong mga programs dyan sa bayan ng Santa Ana. Ano po yung mga pangunahing programa po o inisyatibo po na ipinatupad po na naging malaking tulong po sa mga magsasaka at mangingisda po sa inyong bayan? Well, dito sa bayan ng Santa Ana, meron kaming mga strategies na ginagawa sa ngayon upang matulungan ang ating mga magsasaka at mangingisda dito sa bayan ng Santa Ana. So sa ngayon, meron kaming mga 7 banner programs na ini-implement. Unang-una sa lahat yung crops development program natin, pangalawa yung livestock, yung fishery programs natin, yung mga farm, home, and resource management natin, at saka yung mga cooperative development program, ay yung farm mechanization, irrigation development, and farm infrastructure natin, and lastly, yung high value crops development program. So sa crops development program, kagaya ng sinabi ko kanina, Ma'am Jolina, na kung ano yung mga activities na ginagawa ng ibang municipality, ganun din yung ginagawa namin dito sa bayan ng Santa Ana upang matulungan yung ating mga farmers. Okay. Sa livestock program naman, sa pamamagitan ng tulong ng Agricultural Training Institute and of course ang Department of Agriculture Regional Office, ay nakakapag-establish tayo ng mga livestock techno-demo farms. Sa ngayon, meron tayong techno-demo ng yung mga hybrid na karnero, yung Dorpern tinatawag natin. So ongoing sa ngayon. And sa fisheries program naman natin, tayo ngayon ay namimigay ng mga payaw. Yung tinatawag natin na payaw, yun yung isa sa mga innovation na ginagawa ngayon ng bayan ng Santa Ana sa Agriculture Office. Yung namimigay kami ng fish agri para sa ating mga fish, talong-lalo na yung mga association ng mga fisher folks, upang yun yung isa sa mga pinakamagandang livelihood program na naibibigay ng bayan ng Santa Ana. Sa Farm Home and Resource Management naman, nandyan yung ating mga Rural Improvement Club and 4-H Club na sa ngayon ay nagde-develop kami ng mga
product nila na yun yung gagawin namin yung one town one product ng Santa Ana. So ongoing sa ngayon. And tumutulong din tayo sa mga cooperatives towards the development, hindi lang dun sa mga product nila, pati na rin yung enhancement and capacitation ng kanilang kooperatiba upang sa gayon ay maging produktibo and at the same time ma-enhance yung mga capacities nila bilang member and officers ng mga iba't ibang kooperatiba. And then sa farm mechanization, irrigation development and farm infrastructure naman, hindi tayo tumitigil para mag-source out ng mga pondo para dun sa establishment and yung development ng ating mga farm irrigation and yung farm to market roads natin. So sa ngayon, meron na kaming mga more than 30 na proposals na na-submit sa national, the central office upang mapaganda yung sector ng agriculture natin towards sa development ng ating mga irrigation and farm to market roads. And sa ngayon nagpapasalamat kami sa pamamagitan ng Philippine Mechanization Program. Nabigyan tayo ng 3 mga mechanical dryers, yung mga sa ating municipal grain center upang makatulong ito lalo na during wet cropping season. Natutulungan natin yung ating mga farmers sa pagbilad ng kanilang mga palay. And hindi ko makalimutan yung extension services na naibibigay sa kinakanta. Yun, salamat namin sa Agricultural Training Institute na sila tulong sa amin dito sa Santa mag-conduct ng mga trainings and discussions. So, pamamagitan ng training of trainers na kinakandak ng Agricultural Institute ay naipamamahagi ng ating mga agricultural extension workers yung mga latest technologies na isinasanay sa pamamagitan ng Agricultural Training Institute para sa ating mga agricultural extension workers. And of course, Ma'am Jolina, hindi matatanggal yung radio programming namin dito. Sa ngayon, ini-enhance namin yung aming community radio stations and hopefully ma-affiliate na kami sa isang malaking radio station dito sa Pilipinas upang sa ganun ay mas lalo naming maibigay yung mga iba't ibang programa sa pamamagitan ng information education campaign para doon sa aming community radio station. And then lastly, yung establishment ng aming Farmers Information and Technology Services Center na alam natin na ang pangunahing ahensya na nagpapatupad nito ay ang Agricultural Training Institute. So sa ngayon, unti-unti na i-improve namin yung aming fish center sa pamamagitan ng tulong na binibigay ng Agricultural Training Institute para sa ating mga magsasaka at nangingisda. Okay. Very well said. Ang dami, sir. Talaga? So, sir, sa dinami-dami po ng programang ito, and then hindi rin po ba naging problema sa inyo yung kwan po ng lugar po ninyo since magkakalapit lang po ba or yun po ay yung pag-transfer po natin ng technology, paano po natin ipaparating po sa kanila since sir, ang alam ko po ang Santa Ana ay hindi po ganun magkakalapit yung kanilang mga barangay po ninyo. Yes sir, sa totoo lang yun yung isa sa mga hindrances ng pagpapatupad namin ng mga teknolohiya, pero ang may mga strategies na ginagawa namin ngayon dito sa aming opisina upang may parating yung mga teknolohiya na kinakailangang matanggap ng ating mga farmers and fisher folks. So, ginagawa namin ito sa pamamagitan ng Farmers and Fisher Folks meeting na kung saan kami na mismo yung dumadayo sa mga powerful barangays upang may parating yung mga latest na technologies, makapagbigay ng updates para sa ating mga farmers and fisher folks sa pamamagitan ng small group meetings
o yung mga individual na one-on-one na meeting with the farmers and fisher folks. And then isang strategy din na ginagawa namin sa ngayon is nagkakandak kami ng mga trainings and seminars upang hindi lang may bigay namin yung bagong latest na technology, kundi makasalamuha din namin yung aming mga farmers and fisher folks, at nang sa gayon ay may bigay din nila yung kanilang mga sentimento, ano yung mga suggestions nila, ano yung mga pangangailangan, yung mga basic na pangangailangan nila upang matugunan agad ng lokal na pamahalaan ng Santa Ana. Then, gaya ng sabi ko kanina, of course, yung one-on-one discussion with farmers and fisher folks. And yun, ang pinakapaborito namin yung radio programming namin sa TMEC de Agricultura. Kada alauna hanggang alas 2 ng hapon, Mondays to Fridays yan, kinakandak namin yan. At nagpapasalamat kami sa Agricultural Training Institute dahil dun sa mga na information na binibigay sa amin ay napaparating din namin sa aming mga farmer. Kung hindi man kami available sa mga programs, at least nandyan yung ATI, yung mga information na nibibigay ninyo, na siya yung pinapakinggan ngayon ng aming mga magsasaka at mangingisda. And panguli, yung sabi ko kanina, yung feed center, malaking tulong po yung feed center dahil doon nanggagaling yung ating mga reading materials na ipinapamudmud natin sa ating mga magsasaka at mangingisda. Okay. Tama po yun. Talagang, yun nga po, nakikita nga rin po namin na talagang ginagamit niyo po yung feed center ninyo, lalo na sa mga trainings, meetings po ng mga farmers and fisher folks po sa inyong lugar po. Ayun, at bukod po sa yun nga po, magkakalayo nga po yung barangay po sa inyo at mahirap po yung pagbibigay ng information kasi nga magkakalayo. Ano pa po yung mga ibang hamon or pinakamalaking hamon po na naranasan po ninyo sa pagbibigay po ng extension services po sa mga farmers and fisher folks po sa inyong lugar? Actually, Ma'am Jolina, kung bibilangin ko, malaki talaga yung hamon sa pagpapatupad ng mga programa ng agriculture and fisheries dito sa bayan ng Santa Ana. Pero sabi ko nga, resilient yung mga agricultural extension workers natin. Kaya kahit ganun pa man, ay naibibigay pa rin natin yung mga serbisyo natin para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Dahil alam naman siguro natin na hindi pare-pareho yung mga attitude ng ating mga farmers and fisher folks towards accepting yung mga new technologies, di ba? Kaya kahit ganun pa man, ginagawa nag-strategize pa rin yung ating mga agricultural extension workers, so with their extension manager kung papaano kaya nga ang ginagawa namin dito sa opisina, every Monday nagkakaroon kami, every Monday na yan, regular na yan, every Monday after ng flag ceremony ay nagkakandak kami ng meeting dito sa opisina upang magkaroon kami ng open discussion, ano yung mga nangyari for the previous weeks, ganon, ano yung mga future na activities na gagawin natin, at doon pinapalabas namin kung ano yung mga observations, ano yung mga encounter nila with the farmers and fisher folks para mabigyan solusyon kung ano man yung mga problema na ipinaparating ng ating mga farmers and fisher folks, o kung ano man yung mga naging hindrances bakit hindi nagawa yung mga activities na yon, malalaman natin sa ating mga agricultural extension workers. Pangalawa, yung alam niyo naman yung dito sa bayan ng Santa Ana, special na bayan ng ito kasi aside dun sa mga political boundaries natin ay yung climate change natin dito sa bayan ng Santa, yung klima natin dito sa bayan ng Santa Ana, isa yun sa mga pinakamalaking hamon sa amin. Kagaya ngayon, sobrang init ng panahon. Oo. And towards na kami dun sa implementation ng wet cropping season, pero mainit yung panahon, hindi namin alam kung anong mangyayari in the future, in the coming months, anong mangyayari sa mga pananim ng aming mga magsasaka, pati rin sa mga mangingisda natin, affected of course dito sa ating El Nino phenomenon. Then, kagaya ng sabi ko kanina,
political issues, hindi matatanggal talaga yan. Kaya hindi ko na siguro medyo ikukan itong political issues, pero ayun, affected din kami doon. So isa pa yung pabago-bagong guidelines yung sa mga implementation ng program kung minsan bigla-biglaan yung mga ibang guidelines na nagdi-distribute ka na kunyari ng mga farm inputs tapos biglang may guidelines na ibang darating. So yun yung mga pinakamalaking hamon para sa amin. Yun nga partner, mayroon yung magdi-distribute na kami ngayon. So mayroon yung tapos biglang biglang babaguhin. Kaya naranasan namin din yun sir, pero sa dami-dami yan sir ay masaya po kami sa ATI na nagagampanan pa rin po ninyo ng mabuti ang inyong tungkulin. At mamaya sir, makakasama pa namin kayo sa pangalawang episode po ng ating programa dahil puputulin po muna natin ang ating magandang usapan dahil bigyan muna natin yung ating commercial. Ayun, partner. Okay. So, sir, standby lang po kayo at kami po ay muling magbabalik sa ating pong mga tagapakinig at tagapanood dito po sa ating programang Ugnayang ATI. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Let's be aware, be secure, be ASF free. Bilang magsasaka, marami tayong magagawa para lalong mapalago ang ating mga tanim, lalo na ngayong pabago-bago ang panahon. Tama ka dyan, Maring Sonia. Isa na rito ang pagsangguni sa Farmers Contact Center sa numerong 0920-946-2474. Malalaman natin kung ano ang mga dapat nating gawin, gaya ng wastong pag-aalaga sa ating mga gulayan, mga dagdag na pagkakakitaan sa bukid, tamang pagpapalaki at pagpaparami ng mga hayop, at iba pang teknolohiya para makatipid sa farm inputs. Kaya, text na! Para magkaroon ng kaagapay sa agrikultura, mag-text o tumawag sa 0920-946-2474 o bumisita sa www.e-extension.gov.ph/e-learning. At kami po muli ay nagbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At syempre kami pa rin po ang inyong nakakasama ngayong araw na to. Ako po si Jolina Sanchez. At ako naman si JR Bantada. At ngayon nga, partner, ipagpapatuloy natin yung ating naudlot na magandang kwentuhan kay Sir Richard Alibanya, ang municipal agriculturist po ng Bayan ng Santa Ana, Cagayan. Sir, so welcome back sa iyo ulit. At ipagpatuloy natin yung ating kwentuhan kanina, sir. Tanungin lang po namin, sir, ano po ang papel ng lokal na pamahalaan po sa pagpapalakas naman po ng sektor ng agrikultura po dyan sa Bayan ng Santa Ana, sir? Thank you, Sir JR. Actually, malaki ang papel ng lokal na pamahalaan para dun sa pagpapaganda ng sektor ng agrikultura at pangingisda natin. So, sa ngayon, ang Office of the Municipal Agriculturist ay napaglaanan ng 8 million, more than 8 million na pondo para doon sa ating mga PPAs o yung programs, projects and activities natin. So sa PPAs lang yun, yun yung budget allocation natin for 2026. At nagpapasalamat ako sa Legislative Department, of course sa pamamagitan ng ating butihing mayor, si Honorable Nelson P. Robinyon, of course ang ating Vice Mayor na si Ma'am Catherine Ladrido at ang mga sangguniang bayan, dahil nung i-present natin itong budget proposal na ito ay hindi naman wala nang maraming tanong. Basta nung na-present na at nakita nila yung kahalagahan ng pondo na yon,
para sa ating mga magsasaka at mangingisda ay naprobahan na agad yung ating allocation for 2026. Ayan. So, yun naman po yung maganda, no? Yung talagang supportive po ang inyong local government unit dyan po sa Santa Ana when it comes sa mga programa po patungo sa ating pong mga magsasaka at mangingisda. Ano, sir? Yun po yung nakakatuwa talaga minsan para sa isang bayan po na lahat po ng mga programa po ng Department of Agriculture ay suportado po ng inyong pamahalaan. Okay. So sir, paano naman po kayo natulungan po ng Agricultural Training Institute kasi ang dami niyo na pong nasabi kanina na ETI ay talagang ganito po yung mga nagpapatupad. Paano naman po nakatulong sa inyo ang ETI sa inyong trabaho bilang extension worker po at sa pagpapatupad na rin po ng mga programa para po sa mga magsasaka at sa ating pong mga mangingisda? Actually, Ma'am Jolina, napakaraming tulong ang ibigay sa atin ng Agricultural Training Institute. Kagaya ng mga trainings, hindi lang sa ating mga agricultural extension workers, kundi pati na rin sa amin na mga extension managers dahil dito sa mga trainings na pinapatupad ng Agricultural Training Institute sa ating mga extension workers ay mas lalong na-enhance yung kapabilidad natin bilang mga extension workers and managers. And yung isa pang tulong na ibigay ng Agricultural Training Institute sa atin is yung enhancement ng ating fish center. Actually, napakaganda yung mga latest na naibigay sa atin na mga kagamitan upang sa gayon ay mapabuti natin at mapaganda natin yung serbisyo ng ating fish center. And of course, yung mga field exposures natin, napaganda yung mga ginagawa ng Agricultural Training Institute upang sa gayon ay makita ng ating mga extension workers and extension managers yung kagandahan ng mga technologies na ini-implement ng Agricultural Training Institute. Of course, yung mga field demonstrations, hindi po nawawala yun, natulong galing sa ating ATI. And then, yung mga introduction ng mga new technologies, kagaya ng mga biocontrol agents, digital farming programs, integrated pest management, and higit sa lahat na-appreciate ko na naibigay sa atin ng Agricultural Training Institute is yung School on the Air natin sa Kokobuhayan. So yun, yung mga mangilan-ilan lang na tulong na nibigay sa atin ng Agricultural Training Institute at marami pang mga naibigay sa atin ng Agricultural Training Institute. Talagang syempre, ang tagal nyo na nga rin po sa serbisyo sa bilang municipal agriculturist at EEW, talagang marami. Sir, dahil sa dami po ng inyong trabaho, kayo nga po ay ginawarang regional gawad saka at extension manager partner So ngayon sir, para sa inyo po ang pagiging outstanding extension manager, ano po yung kahulugan po nito or ang pagkilalang ito po para sa inyo? Actually, Sir GR, sa ngayon parang hindi pa nagsisink in sa akin yung yung pagkapanalo po ninyo. Ako na pala yung regional gawad sa awardee. Deserve ko ba? Deserve, sir. So dinami-dami po ng mga trabaho po ninyo, sir, at nagampanan niyo ng maayos. Deserve. Oo. Actually, bilang regional gawad sa awardee, ito yung isang pamamaraan upang ma-recognize naman yung effort ng hindi lang sa akin bilang extension manager kundi sa buong opisina ng Municipal Agriculture Office sa pamamagitan ng pag-improve ng mga farming and fishing industry dito sa bayan ng Santa Ana at inspirasyon na rin para sa mga kapwa-lingkod bayan na mga magsasaka at mangingisda at mapataas naman yung moral ng bawat extension worker sa pamamagitan ng award na ito. Yes. Talagang syempre madami rin po kayong mga naglaban-laban dito sa Region 2 at kayo nga rin po nga talaga yung ginawaran as regional winner. At saka finalist sa yes, national. At talagang finalist talaga. Yes. Magandang parang pagkilala po sa inyo dahil syempre matagal na nga rin po kayo sa serbisyo as municipal agriculturist. Ay talagang masarap sa feeling din po yung mga ganitong award na na-awardan po tayo sa taas na Sir Richard.
Okay po. So, yes sir, bilang pagdiriwang nga rin po natin ng Farmers and Fisher Folks Month ngayong buwan ng Mayo po sir, ano naman po ang inyong mga mensahe sa ating pong mga magsasaka at mangingisda, lalong-lalo na dyan sa bayan po ng Santa Ana, Cagayan? Okay, so para sa ating mga unsung heroes, tinatawag ko ng mga unsung heroes mga to kasi nandiyan lang sila, nagtatrabaho, tahimik, pero kung minsan hindi man lang nare-recognize yung kanilang mga effort. So, nagpapasalamat ako sa ating mga magsasaka at mangingisda, lalong-lalo na dito sa bayan ng Santa Ana, sa pagiging resilient, hindi lang sa panahon ng kagipitan, kundi sa lahat-lahat ng mga panahon na nadadown yung ating mga magsasaka at mga mangingisda. And ang hinihiling ko lang sana sa ating mga magsasaka at mga mangingisda ay mag-strategize tayo. Tulungan nyo kami kung paano yung mga gagawin natin upang mas lalong ma-improve pa natin yung ating mga sakahan at pangingisdaan. And hinihiling din namin sa ating mga magsasaka at mangingisda yung tinatawag natin na open communication. Kung ano man yung mga agam-agam o yung ano man yung mga niisip nyo para sa ikagaganda ng ating pasakahan at pangisdaan ay mangyari lamang na pumunta kayo dito sa opisina, open po tayo para tanggapin yung mga suggestions na yan. And para sa ating mga magsasaka at mangingisda, i-embrace na natin yung mga bagong teknolohiya na ipinapatupad ng Agricultural Training Institute at ng Department of Agriculture at ng iba pang mga ahensya dahil yung may kaalaman para sa pagsasaka at pangingisda ay malaking tulong yon para mapabuti at mapaunlad natin ang ating mga buhay ng bawat mamamayan dito sa bayan ng Santa Ana. Yes, sabi nga nila, lamang ang may alam. Kaya tama dito. Kung may mga tawag po ang mga DALGs po natin na mga trainings, pumunta po kayo kasi isang pagkakataon nito para matuto po kayo ng mga makabagong teknolohiya. At sir, alam ko na sa tinagal-tagal na dun na extension manager ay may mga kabataan po na humahanga sa inyo, umidolo or pinapangarap po na maging katulad po ninyo someday. Sir, ano po yung maipapangako po, maipapayo po ninyo sa kanila, yung sa mga kabataan po na gustong pumasok or pasukin ang larangan ng agrikultura at extension work? Okay, maraming salamat Sir JR. Actually, ang bayan ng Santa Ana ay ongoing ngayon yung reorganization namin ng mga members ng ating mga foragers. So, ongoing, mag-start na kami ngayon yung reorganization namin. So, ang payo ko lang sa ating mga kabataan ay maging matyaga and of course masipag sa mga pagtanggap ng mga learnings, agriculture and fisheries technologies, lalong-lalo na yung mga pinapatupad na mga trainings and seminars ng ang Agricultural Training Institute. At kung maaari, yung mga kabataan na may mga nakatiwangwang na mga lupain ay gawing learning site yung mga areas na yon, hindi lang maging productive kundi parang yung open school na rin yon para sa mga kabataan na matuto kung paano yung production ng iba't ibang commodities dito sa bayan ng Santa Ana dahil naniniwala pa rin ako technician pa lang ako noon, agricultural extension worker pa lang ako noon, naniniwala kasi ako sa kasabihan, yung laging sinasabi ng Agricultural Training Institute na learning by doing process. Yun. And then yung panghuli, yung time management ng ating mga kabataan na huwag sayangin yung oras na para lang dun sa mga paggamit ng mga gadget, kundi gamitin yung oras na yon, lalo na sa mga kabataan natin na gustong kumuha ng agriculture and fisheries degree
na gamitin yung oras upang magbasa ng mga latest technologies dahil malaking tulong yon para mas lalong ma-enhance and pagdating ng panahon na graduate na sila ng BS Agriculture o ng BS Fishery ay magagamit din nila yung sa kanilang schools yung mga natutunan nila sa pamamagitan ng pagbasa ng mga reading materials with regards sa agri-fishery program. Okay. Yan talaga sir. Talagang habang bata pa ay talagang matuto na asahin tao. na. Kasi sila ang mga susunod na magiging natin mga magsasaka at mangingisda po Sir Richard. Okay. So with that, maraming salamat po sir sa magandang talakayan po natin ngayong araw na to. At bago po namin po kayo pakawalan, baka meron po kayong gustong pasalamatan, batiin at shoutout dito po sa ating programa Sir Richard. Go ahead. Okay, gusto kong kunin tong pagkakataon na ito na pasalamatan ang ating butihing Center Director, si Ma'am Clarice. Maraming salamat. Of course, ang laging nakagabay sa atin dito sa bayan ng Santa Ana, Sir JR and Ma'am Jolina. Maraming salamat. At sa lahat po ng mga nakikinig, maraming salamat. Okay. So maraming salamat po Sir Richard Aliban, ang ating pong municipal agriculturist sa bayan ng Santa Ana, Cagayan, at ang ating regional winner ng Outstanding Gawad Saka Extension Manager. Thank you Sir Richard, and hope to see you soon. God Maraming bless. salamat. God bless po. Kami po ay muling magbabalik dito pa rin sa ating programang Ugnayang ATI. At ayun nga partner, nakausap po natin, nakakwentuhan po natin sa ating programa si Sir Richard Alibanya, ang Municipal Agriculturist po ng Bayan ng Santa Ana, Cagayan. At tayo ay hangang-hanga partner sa mga extension manager na talagang ginagawa ang lahat. Matulungan lang ang ating mga magsasaka at mangingisda sa kanilang mga bayan. Tama ka dyan, partner. At syempre, sana maging inspirasyon talaga si Sir Richard as our regional outstanding extension manager winner po dito sa Region 2, na paghusayan din po ng ating pong mga ibang kasamahan po para makilala din po kayo sa Gawad Sako, or kahit na wala man pong parangal, ay gamitin pa rin po natin ang inyo pong mga posisyon para tumulong po sa ating pong mga magsasaka at mangingisda, dahil sila po ang nagpapakain dito sa ating bansa. At hindi lang yan partner, baka malay mo sa susunod sila naman po yung may tatanghal na regional winner. At hindi lang regional winner, baka national na yan. So sa lahat po ng ating mga extension manager, kami po ay bumabati po sa inyo dahil kayo po talaga yung sandigan po ng ating mga magsasaka. Naway gamitin po natin yung pribileyo, yung pagkakataon, yung power na naibigay po sa atin para sa ganun ay mas lalong matulungan po ang ating unsung heroes, ika nga ni Sir Richard. Yes, ganun din po ang ating mga agricultural extension workers na talagang hawak po nila yung ilang barangay, isang tao. So maraming salamat po sa inyong dedikasyon at syempre sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating mga magsasaka at mangingisda. Naway etong mga ginagawa po natin ay meron din pong tawag dito award, kumbaga. Pero syempre yung tipong magpasalamat lang sa'yo yung magsasaka mangingisda na itong yung ngiti partner, yung genuine na ngiti ng yun na yung malaking farmer. Awards para po sa inyo. Kaya sana hindi po sana tayo magsasawang tulungan po sila. Dahil alam ko man po na kayo po ay pagod na pagod araw-araw. Kaya nandun pa rin alam ko yung pagmamahal sa trabaho po ninyo bilang extension workers. Kaya dito naman sa ATI partner, patuloy po nating hinikayat ang lahat ng mga magsasaka sa mga programa po natin, pagsasanay at aktibidad ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, maging po ang ating mga agricultural extension workers, managers po, kung makipag-ugnayan lamang po kayo dito sa ATI. Yes, at syempre kung kayo po ay interesado sa mga programa po na ating hatid dito po sa aming ahensya, maaari lamang po kayo makipag-ugnayan po sa amin sa mga sumusunod na paraan. Maaari po kayong tumawag at mag-text sa ating Farmers Contact Center 0920-946-2474, o kaya naman i-like po at i-follow na po ang aming official Facebook page, ang ATI Region 2.
Okay, hanapin natin, follow din po, po kami sa X, Instagram at TikTok, ATI-RTC2. O kaya naman po, mag-email sa aming official email address, ang rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Inulit ko po, rtc2.dcc@ati.da.gov.ph. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay at pakikisa sa ating programa ngayong araw. Sa ngalan po ng aming Center Director na si Dr. Clarice Maria Galasca at sa buong puwersa ng Agricultural Training Institute Regional Training Center 2, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong patuloy na suporta. Muli ngayong buwan ng Mayo, patuloy natin ipinagdiriwang ang buwan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagbibigay suporta at pagpupugay sa kanilang mahalagang papel sa ating lipunan. Dahil sila ang tagapagtaguyod ng seguridad sa pagkain at kaunlaran ng ating bansa. Kami po muli ang inyong nakasama ngayong araw na ito. Ako po si JR Batag. At ako naman po si Jolina Sanchez. Maraming salamat at mabuhay ang mga magsasaka at mangingisdang Pilipino. Kaalaman sa pagsasaka at pangingisda, programa at serbisyo ng Agricultural Training Institute, mga libreng pagsasanay, pagbibigay ng mga babasahin tungkol sa mga impormasyong pangkabuhayan pang-agrikultura, pag-aaral sa pamamagitan ng internet, serbisyong suporta para sa mga magsasaka, mga ina ng tahanan at mga kabataan. Yan ay ibabahagi sa inyo sa ating programang Ugnayang ATI. Ugnayang ATI, makinig at makibahagi sa programang Ugnayang ATI.